Ito po ang matibay na ebidensya. At sa aking paniniwala, sabi nga nila ay personal knowledge. Kasi siya yung contact, siya yung nag-deliver ng pera. Kahon-kahon daw po yung pera. Daang milyon cash ang i-deliver ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWS. Ano ha? Mismong sa bahay ni dating Senador Ramon Revilla o Bong Revilla diyan daw ho sa Bacoor, sa lalawigan ng Cavite. Pakinggan po ninyo ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, matibay itong ebidensya ito. Kasi personal knowledge, hindi siya nag-utos lang, siya mismo yung nag-deliver ng pera. Ang hirap i-deny niyan. At napakatibay po nitong pahayag na ito. Sa sinumpaang salaysay at pinanindigan sa Senado, sa ICI, sa Ombudsman at diretso sa Korte. Ito yung sinasabi ni Yosek, Undersecretary Bernardo. The terrorists. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ayan, deliver ang pera. Jiggy, sunod na idinawit ni dating DPWH Yusek Bernardo, si dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Ang nakausap daw niya dyan ay nagpakilalang staff ni Binay na isang Carlene Yap. Si Carlene Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastruktura proyekto ng DPWH. Liwanagin natin ito walang direktang pakikipag-usap or at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senador Nancy Binay. Sunod niyang idinawit si dating Senador Grace po. Parehas din sinabi. Kaya dating Senador Nancy Binay, staff din daw. Mali yan Ang sinabi dun sa statement ni Bernardo, yung asawa ni dating senador, ngayon Mayor Binay, Nancy Binay, ang tumanggap ng pera. Grabe, Alam niyo yung statement ni Bernardo, napakabigat po nun. Tanungin niyo sa mga abogado. Pagka kasi, pag na-justify mo yung personal knowledge, kaya mong kumbinsihin ang kahit sino judge, kahit sino justice sa Sandigang Bayan. Kasi pag sinabi mo mayroon kang personal knowledge, i-explain mo, ipaliwanag mo, ano yung knowledge mo? Ito yun. Ako po yung nagparte ng pera, ako po yung nagkatid ng pera, at doon ko po dinala sa lugar na yun, yung puntaong yun ang tumanggap sa akin. At senador mismo ang tinutukoy, si Bong Revilla. Matindi po yun. At kahon-kahon po. Alam mo, mayroon yung isang kahon daw ay 20 million. Meron daw kahon na tigpa 5 million, conforme sa kahon. Ang sinasabi kasi ni Undersecretary Bernardo, nagdi-deliver siya ng pera, kahon-kahon. Ang sinasabi ng ibang mga testigo, mali-maleta naman. Ganong karaming pera ng Pilipino kanilang pinagparti-partihan. Hindi sobre. Pag sobre, barya lang Envelope, barya lang Pero kahon-kahon at maleta ang pinag-uusapan. Paano naman tayo hindi magagalit niya? Napakaraming mahirap na Pilipino. Pera ng Pilipino itong kanilang pinagparti-partihan. Kaya dapat talaga lahat sila kulong. Plunder, non-bailable, at habang buhay dapat. Bilis-bilisan lang sana. Pero wala tayong magagawa, may proseso. Binabalikan ko lang po at pinapaliwanag ko sa inyo kung paano idiin. Pero ito tandaan nyo, hindi ko sinabing guilty na kayo. Pero yung talagang, alam naman yung mga politiko, ang katotohanan Nagdi-deny lang kayo, di ba? Sa tingin ko alam nyo yan. Ngayon ang tanong, paano nyo na ipapaliwanag yan sa inyong asawa, mga anak, at kapamilya? Mga kapatid, lahat. Na kayo ay mayroong ganyang kalaking perang dinideliver sa bahay nyo, sa inyong opisina. Wala naman kayong negosyo dahil bawal magnegosyo pag nakapwesto. Conflict of interest, kaya may na pinagbabawal ang pagninegosyo pag ikaw ay nasa gobyerno. Kahit negosyante ka, pag ikaw ay ini-appoint or nahalal ka sa anumang posisyon, automatic iiwan mo yung negosyo mo dahil conflict of interest yan. Pagkatapos nagkakamal ka ng daan-daang milyon,
i-deliver sa bahay at opisina mo. Pag tinanong ka ng anak mo, Daddy, Mami, saan galing yan? Paano mo sasagutin yan? Kung magbigay ka ng daan-daan or milyon-milyon sa mga anak mo, tatanungin ka ng mga anak mo o asawa mo, saan galing ito? Paano mo sasagutin yun? Yung lifestyle po ninyo, napakataas, maluhong lifestyle niyo ng inyong mga pamilya, asawa, anak, apo, lahat ng kaibigan, kamag-anak. Pag tinanong kayo, saan galing ang pera mo? Paano mo sasagutin yun? Ay, alam mo yun, ang sweldo ng senador, 321 million lang yan, 21 million. 320,000 pesos lang a month. Ang Senate President, House Speaker, Vice President, kung di ako nakakamali, 374 lang, 1,000 a month. Ang Presidente, 450 ata, kung di ako nakakamali. Ang Cabinet Secretary, Congressman at Senador, magkakaparehas ng sweldo. Pero ang Speaker, Senate President, Vice President, mataas. Mataas ng bahagya. So, madalit sabi, mula Presidente hanggang local official, ang mga mayor kasi alam ko, 100,000. Ang governor, 120 yata. Basta ang governor hanggang barangay chairman, hindi aabot ng 200,000 ang sweldo. Monthly. Pero bakit napakayaman nila? Luxury car, nasa kanila lahat. Malaking bahay, nasa kanila lahat. Maranggang yung buhay, bakit meron sila nun? Wala pang 200,000 ang sweldo ng governor at mayor. Kahit saan ka mag-governor sa buong Pilipinas, wala pang 200,000 ang sweldo mo. Pag ikaw naman kung ang mayor or ng city o munisipyo ng bayan, mas maliit. Eh, yung congressman, senator nga, 320,000 lang a month eh. Baka sila napakaraming pera. Hindi ko sinabing corrupt sila lahat. Tatanong lang tayo. Vice President, 370 lang eh. Senate President, House Speaker. Ang Presidente nga, 450 lang, hindi ako nakakamali. Ang liliit na sweldo. Wala pang 500,000 ang sweldo ng mula Presidente hanggang barangay. Chairman. Ang malaki ang sweldo sa gobyerno, yung President, General Manager, Chairman, CEO ng mga korporasyon ng gobyerno. Ayan, 1 million, 500,000. Meron pang mahigit na 1 million. Ayan, yun yung pagiging MECO chairman, yung Manila Economic Cultural Office sa Taiwan. Yun, malaki-laki sweldo ng $25,000. Ganun po ang sweldo ng chairman ng MECO. $25,000 dollars sweldo. Yung mga ambassador, yun lang ho yung malaki sweldo. Diba? Pero bakit sila may mga mansion? Bakit sila may mga luxury car? Hindi lang isa, 5, 6, isang dosena pa nga. Eh, nasa na yung sinumpaan sa kanilang saligang batas na susunod lang sila sa lahat ng alituntunin ng batas. Wala naman sinabi sa ating saligang batas na ang panunumpa ay sila'y magnanakaw, sila'y magpapayaman, magpapasarap sa buhay. Walang ganon. Lahat ang nakalagay doon eh. Susundin lang ang sinasaad ng saligang batas na maglilingkod ng tapat. Maglilingkod sila ng tapat. Sa napakaliit na sweldo, bakit sila big time? Bakit sila ganon? Hindi ko sinasabi lahat yan na sila'y kurap. Nagtatanong tayo. At dahil dyan, pag inimbestigahan, hugas kamay. Walang alam, hindi daw na alam, political harassment lang, kung ano mga palusot. Niloloko na nga nyo ang taong bayan sa eleksyon na kayo'y matinot magaling. Nung mapwesto kayo, niloko pa rin nyo. Nung pagbintangan kayo na kayo'y kurap, dahil kitang-kita naman ng style ng buhay nyo, niloloko pa rin nyo ang bayan. Eh wala naman ho sa saligang batas na kasama ang panluloko sa inyong pinanumpaan. Wala rin doon nakalagay na kasama ang pagnanakaw. Wala rin. Lahat ng wala doon sa inyong sinumpaan, yun ang inyong ginagawa. Hindi ko nila lahat pero marami kayo nun. Please like and share ng video ito.